Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sigasig na umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan at umasa sa iyong pangako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi nating pagdiriwang ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi lamang ibabalik ng Mesiyas, matuwid na sanga ni David, ang kalwalhatian ng angkan ni Haring David, kundi isa itong paghahanda sa dakilang hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiirali niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas.
kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod, ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo ko ng katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mabababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tumatawag poong Diyos na nagliligtas, tapat ang pag-ibig, siyan umaakay sa tumatalima sa utos at tipan, sa tumatalima siya ay kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa'yo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa'yo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ang tamang paraan ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ang mabuhay na matuwid at may malasakit sa kapwa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo
buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay pong lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Ang rin, pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ng gabi po, sige po, batiin natin ng good evening ang mga kasama natin. Welcome sa ating pagdiriwang. So ngayon ay first Sunday of Advent, kaya sinindihan natin yung unang kandila ng tanda ng 4 na linggo ng Adbyento o ng pagdating, ika nga. At iba rin ang kulay, sabi nga nila, ito yung kulay ng na may bahid ng kalungkutan. No? Kaya hindi ho natin kinanta yung papuri sa Diyos, di ba? Para at least nire-reserve natin kasi yung papuri sa Diyos pagdating ng Kapaskuhan, no, ng Pasko, no, ng pagsilang muli ng Panginoon. Kaya yun, ito yung mga palatandaan natin. Ngayon, ano ba ang dapat gawin tuwing Adbyento? Lagi na lang ito, di ba? Yung sinasabi, every year ata, ito yung natatandaan nating pinapagawa sa atin. Ano nga yun? Siyempre, hindi na matandaan, no? After 1 year, no? O, kasi nga, hindi natin ginawa. Ginawa kaya natin? Ano ba yung sinabi rito? Maghanda. O, kasi yung Adbyento po, since ito ay 4 Sundays, para nang sa ganon, pagdating ng Pasko, no, talagang masaya yung Kapaskuhan. Hindi kagaya nung 1 taon. Nagsimbang gabi tayo, pero
na lockdown yung Pasko, di ba? First time ko yun dito, nangyari yun sa atin, ha? Kahit sa akin, bilang pare, first time yun, hindi tayo nagdiwang ng Pasko. No? Pero may online, no? Nagdiwang pa rin naman kami. Kaya lang, hindi ganoon ka-joyful celebration. Kaya para mas lalong joyful celebration, kailangan fruitful preparation. Kailangan yung paghahanda natin, magbunga po, magbunga. Anong dapat ibunga? Hindi bukol, no? Hindi rin tigidig. No? Kailangan yung mga magagandang gawain na bunga bilang mga Kristiyano. Yun yung tinatawag nating fruitful preparation, mabungang paghahanda. Kaya anong dapat gawin? Kasi hindi ko alam. Kasi yung first Sunday po, ito po ay ito po yung inaalay para sa Linggo ng Pag-asa, ang tawag nila rito. Hope Sunday, ika nga. Kaya itong unang linggo ng Adbyento ay mayroong tema ng pag-asa. Umaasa pa ba tayo? Di ba? Naging ano na yan, naging termino na yan ng mga kabataan. Asa ka pa. Di ba? Hindi huwag ganon. Meron talagang pag-asa. Well, pag inasahan mo talaga yung ibang bagay, talagang sasabihin mo, asa ka pa. Pero kapag ang inasahan mo ay sino? Si Lord. Yan. So nakasalalay sa kanya yung pag-asa, ay talagang merong darating na na magandang na bunga ng paghahanda. Kaya kailangan natin ihanda ang sarili natin. Kasi ewan ko kung nagandahan kayo sa first part of the gospel. Kasi may mangyayari sa araw, sa buwan, sa mga bituin, sa mga planeta. Sa bagay, nangyayari na to. Yung araw nagiging, what's up? Ano yun? Ano yung nangyayari sa araw? Pag may eclipse, ano nangyayari? Di ba? Tanghaling tapat, biglang nagdidilim. Yung buwan. Di ba? Meron din lunar eclipse, etc. Ibig sabihin, nangyayari na ito. Ang di lang nangyayari pa ay ang magkaroon ng banggaan ng mga planeta. Itong mundo, itong Earth, isa sa mga planeta. Hahayaan ba ng Diyos mangyari yon? Ngayon, kung hindi natin babaguhin ang ating mga sarili, kasi kaya naman nagkakaroon ng reactions, scientifically, speaking, hindi ako scientist, pero pag binasa natin yung mga nangyayari, yung init, lalong umiinit, di ba? Yung lamig, lalong global change na yan. Bakit nagkakaroon ng global change? Bakit nagkakaroon ng global warming, ika nga? Dahil sa, sino dapat sisihin? Tao. Alam niyo ba yung ginagamit nating mga pampabango ng kilikili, Yung ganon. Tsaka yung pampabango ng kwarto. Yung aerosol. Nakaka-apekto yan talaga sa ozone layer. Naano namin yan nung nag-aaral kami science. Kaya lang 75 lang ako. Kasi hindi ko naintindihan dati. Ngayon ko lang medyo naintindihan eh. Kaya sino yung may sabi ko nga, kung babaguhin natin yung ating mga gawain, palagay ko gaganda yung mundo eh. Mananatiling maganda na ginawa ng Diyos. Kasi in the first place, and first and foremost, ang mundo ay maganda. Ang kalawakan ay maganda. Gawa kasi yan ng Diyos. Sinong sumisira? Tayo. Dahil sa katigasan ng puso. Kaya ito po yun. Ito yung gagawin natin this time of Advent.
Yung preparation na gagawin natin, unti-unti alisin na natin yung mga ugaling hindi maganda, hindi nakakatulong sa paglago natin bilang mga tao at bilang mga Kristiyano. No? Sana, no, balang araw, magkakasundo na ang mga tao. Kahit mayroong mga hindi pagkakaunawaan, nagkakasundo. Ngayon kasi, konting hindi lang pagkakaunawaan. Ang laki-laki ng resulta. No, nawawasak yung yung samahan, nagkakawatak-watak. Kaya baguhin natin yung ganung ugali. Preparation means spiritually and siyempre sa kalooban yan, yung pagbabagong yan. Gusto natin baguhin yung mundo? Gusto natin baguhin yung nangyayari sa ating bansa? No? Hindi ho presidente magbabago sa bansa natin. Hindi ho presidente, hindi ho mga senado, hindi ho mga congressmen ang magbabago ng bansa natin. Tayo po mismo, mga tao. Tayo po. Kahit sila rin naman, mga tao sila eh. Yung presidente, lahat. Tao po yung mga yan eh. Kaya lang, meron sila, o karamihan talaga, merong makasariling pagnanasa. Vested interest. Pag yun ay inalis at binago ng lahat, kahit saan yan, kahit saang kalakaran, pag inalis natin yung vested interest in our hearts, magkakaroon ng magandang resulta. I think this is the best thing to do in this Advent season. No? Tayo mismo magbago. Huwag na natin hintayin magbago yung iba. Kung ayaw naman nila, di tayo. No? Unti-unti. No? Kasi yung asa na yun na inaano natin sa Panginoon, kahit anong nangyayari sa akin, kahit anong nangyayari sa mundo, kahit maraming hindi pagkakaunawaan, maraming hindi magandang nangyayari, may pag-asa pa rin kay Lord eh. Sinasabi ni Lord, magbago ka lang, magbabago ang lahat. And this is a promise of God for all of us. No, hindi ho nagsisinungaling ang Diyos. Hindi ho siya nangangako na hindi natutupad. Lagi yan, no, na nakahanda ang magandang kinabuhayan o kinabukasan, magandang buhay. Kaya ito po 'yon. Kaya anong dapat gawin? Yan. Una, magsisi sa ating mga kasalanan. Humingi ng tawad. Confessions. Kahit wala akong confessions ngayon na personal, yung maramihan, you can come to the priest, you can go to the priest and ask for forgiveness through Jesus Christ. Hindi ho kami ang nagpapatawad. Ang nagpapatawad ay ang Panginoon. Oh, good confessions. And then, prayer. Magdasal po tayo. Yung totoong dasal. Kasi minsan merong mga, sabi nga natin superficial na dasal. Parang for the sake of magdadasal. Hindi ho. Kailangan nararamdaman mo yung panalangin. Nararamdaman mo na may Diyos na sasagot ng iyong mga panalangin. Kasi minsan pag nagdasal ka sasagutin kaya ni Lord? Huwag ganon. Huwag natin tanungin ang Panginoon. Kasi bago ka pa humingi sa Kanya, alam niya na kung ano ang dapat mong kailangan. Kaya ito yon, confessions, prayer, at siyempre, yung sarili natin mismo. Kung meron naman tayong na dapat gawin na maganda, gawin na natin sa kapwa natin. Kung gusto niyong tumulong tayo. Yung pag-shopping natin para sa sarili lang natin, bakit hindi natin ilaan sa mga nangangailangan? Alam niyo sa Pinas, laging may ganyang project yung mga simbahan. Di ba, pag Advent, pag Lent, o yung mga matitipid ninyo kapag Kwaresma, kapag Adbyento, ialay natin sa mga mahihirap. Iniipon yan, di ba, sa simbahan.
Tapos talagang bibili na maraming gamit, maraming mga pagkain para sa nangangailangan. Bakit din natin gawin during Advent season? No need to come here to the church para ipunin natin. You yourself, mga kapatid, kahit konti yan, kapag galing sa puso, masarap na hong tanggapin ng mga nangangailangan yan. Kaysa dun sa malaki ibibigay mo, galit ka naman. Tapos, nanunumbat ka pa, di ba? Harang hindi yata maganda yung ganon. Kaya ito yung gagawin natin during this time of Advent. Ihanda ang sarili. Prepare ourselves for the coming of Christ and for the joyful celebrations of Christmas. Kaya ngayon po, meron na naman bagong, ayun na naman, variant na naman. Totoo ba yan? Baka fake news naman yan. Kaya mag-ingat din po tayo. At ipagdasal natin, magikinig si Lord na alisin itong mga balakid na ito para magsaya tayo. Haalisin ni Lord ang mga humahadlang sa atin para magsama-sama tayo para magkaroon ng joyful celebrations. Pagpalain tayo ni Lord. Sige po, sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagkawawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin at sabihin natin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan, ang buong sambayan ng Kristiyano, ngayong Adbyento, upang mas maging makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa, at mga naghihikahos dulot ng pandemya, ang pagdamay at paghilom ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Matahimik natin itaas sa ating Ama ang mga personal nating kahilingan at mga panalangin. Ama namin Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan
Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon.